Lahat ay kinuha mo na, Valdez, ang lupa, ang bahay, pati ang huling hininga ng dangal ko. Pero tandaan mo, kahit ang isang lantang bulaklak ay may tinik na pwedeng pumatay sa isang ahas. Ngayon, sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo habang ako ay muling isisilang sa gitna ng apoy na sinindihan mo. Sino ang mag-aakalang ang isang tila, mahinang biyuda ay maglalakas loob na kumatok sa pinto ng mga demonyo upang humingi ng katarungan? Simulan na natin ang kwento ng ang anak ng huwad at tunay. Pumirma ka na, Elena. Huwag mo nang pahabain pa ang usapang ito dahil sa batas, hindi na sayo ang lupang kinatatayuan mo. Bukas na bukas din, may susundo sa iyong sasakyan para dalhin ka sa isang pasilidad kung saan mas maaalagaan ang isang ulyaning tulad mo. Ang boses ni Attorney Valdez ay parang isang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng kusina. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. Ang taong itinuring ni Elena na parang sariling apo, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat ng dokumento ng kanilang lumang bahay mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon, ang mga kulubot na kamay ni Elena ay mahigpit na nakahawak sa sandok. Kababab lang niya ng kaldero ng mainit na tinola, ang paboritong ulam ni Valdez na hiningi nito dahil masama raw ang pakiramdam. Ginamit ni Elena ang huling lakas ng kanyang tuhod para maglakad sa palengke kaninang umaga. Pumili ng pinakamagandang manok at matiyagang naghimay ng malunggay sa ilalim ng malamlam na ilaw. Iniisip na sa pamamagitan ng pag-aalaga sa lalaki ay mapupunan niya ang pangungulila sa anak na si Gabriel na 20 taon nang nawawala. Ang merienda na puno ng pagmamahal ay naroon pa sa ibabaw ng lamesa. Umuusok pa sa bango ng luya. Ngunit ang tanging nalalasahan ni Elena sa kanyang bibig ay ang pait ng kataksilan. Ang baso ng tubig na kanyang hawak ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na pagsabog, kundi isang malungkot na pagbagsak na nagresulta sa pagkalat ng tubig sa sahig. Parang ang kanyang buhay na unti-unting natatapon at nawawalan ng halaga. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga paa habang nababasa ng tubig, ngunit mas matindi ang panlalamig na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapadugo sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa mga papel na inilatag ni Valdez sa lamesa. Ang mga pirma niyang mukhang totoo, ngunit alam niyang nakuha sa panlilinlang noong siya ay may sakit at halos hindi makakita. Traitor! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong labi. Isang bulong na puno ng pait. Tumawa ng mahina si Valdez, isang tunog na walang kaluluwa. Huwag mong sisihin ang iba, Elena. Masyado kang naging kampante sa mundong ito. Sa edad mong 86, dapat ay matagal mo nang nalaman na ang pagtitiwala ay isang karangyaan na hindi mo kayang bayaran. Ang bahay na ito ay masyadong mahalaga para mabulok lang kasama mo. Gagawin itong isang commercial building at ang kikitain nito ay para sa mga taong may pakinabang pa sa lipunan. Tumalikod ang abogado, iniwan ang matanda na nakatayo sa gitna ng kusinang puno ng alaala. Ang mga dingding na gawa sa lumang nara, ang mga litratong kupas na ng panahon, at ang amoy ng luyang nanunuot sa ilong. Lahat ng ito ay tila binabawi na sa kanya sa isang iglap. Pakiramdam ni Elena ay lumiit ang mundo. Ang hanging kanyang hininga ay naging malapot at mahirap lunukin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan na dumadagan sa kanyang balikat. Tumayo siya roon ng matagal, hindi alintana ang pananakit ng kanyang likod. Ang bawat alaala ng paggapang ni Gabriel sa sahig na ito, ang bawat haplos ng kanyang asawa sa kanyang pisngi sa tapat ng bintanang iyon, ay tila kinakatay ng bawat segundo ng katahimikan. Siya ay mag-isa, siya ay mahina,
Siya ay itinapon na parang basura ng taong kanyang kinandili. Tumingin si Elena sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng maglaro ang dilim sa langit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga na nagdadala ng lahat ng kanyang pagod at puot. Sa ganitong katandaan ko ba, ang tanging gantimpala sa pagtitiwala ay ang mawalan ng bubong na sisilungan at mamatay na walang kahit isang kamay na hahawak sa akin sa gitna ng dilim. Hindi gumalaw si Elena, ngunit sa loob ng kanyang nanlalabing mga mata, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa huling hibla ng dangal na ayaw niyang hayaang mamatay. Kung ang langit ay naging bingi na sa aking mga panalangin, baka sa pintuan ng impyerno ko matatagpuan ang aking kaligtasan. Ito ang tanging bulong ni Elena sa kanyang sarili habang tinatahak ang madilim at mabatong kalsada patungo sa kanto kung saan matatagpuan ang The Iron Den. Ang bawat hakbang ng kanyang nangangatog na tuhod ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala ng kawalan ng pag-asa. Ang hangin sa labas ay malupit. Hinahampas ang kanyang manipis na balabal na tila ba gustong itumba ang kanyang 86 na taong gulang na katawan. Ngunit ang apoy ng puot at pagnanais na mabuhay ay mas matindi kaysa sa lamig ng gabi. Narating niya ang tapat ng isang lumang bodega na pinalilibutan ng naglalakihang motorsiklo. Ang ingay na nagmumula sa loob ay hindi lamang tunog ng musika. Ito ay isang malakas na panginginig na nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga buto. Isang dagundong na tila nagmumula sa lalamunan ng mga dambuhala. Sa pinto, tumayo ang dalawang lalaking may naglalakihang braso na puno ng mga dibuhong tila gumagalaw sa ilalim ng madilim na ilaw. Tumigil ang tawanan at ang usok ng sigarilyo ay tila panandaliang huminto sa himpapawid nang makita nila ang isang maliit at ulyaning matanda na nakatayo sa harap ng kanilang kuta. Ang kulay rosas niyang bestida na may maliliit na bulaklak ay isang malaking kabaligtaran sa itim na katad at bakal na naghahari sa paligid. Naliligaw ka yata, Lola? Hindi rito ang daan papunta sa simbahan. Biro ng isang lalaki na ang boses ay parang pagkiskis ng dalawang malaking bato. Hindi kumurap si Elena. Itinaas niya ang kanyang muka. Ipinapakita ang bawat guhit ng hirap at dangal sa kanyang balat. Naghahanap ako ng katarungan at alam kong hindi ko yon makikita sa altar. Nasaan ang inyong pinuno? Sa gitna ng silid, dahan-dahang tumayo ang isang lalaking ang presensya ay tila nagpatahimik sa buong paligid. Siya si Rooster. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang balbas ay may bahid na ng puti. Ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi kayang abutin ng kahit sino. May hawak siyang baso ng alak, ngunit hindi siya mukhang lasing. Mukha siyang isang hari na napagod na sa pakikipagdigma. Naglakad si Elena patungo sa kanya. Bawat tunog ng kanyang tsinela sa semento ay tila isang matapang na hamon sa katahimikan. Nang makalapit siya, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng lalaki. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga kasapi ng Iron Riders. Hindi madalas makakita ang lugar na ito ng ganitong uri ng pagsuko o ganitong uri ng tapang. Nay, anong ginagawa mo? Tumayo ka rito. Ang boses ni Rooster ay hindi magaspang, kundi puno ng isang kakaibang uri ng gulat. Tulungan niyo ako, pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. May isang ahas na gustong kumuha ng lahat sa akin. Gusto niyang itapon ang aking katawan sa isang lugar na hindi ko kilala at nakawin ang mga alaala ng aking asawa at anak. Sinasabi niyang wala na akong kasama sa buhay, na ako ay isang tuyong dahon na lang na dapat walisin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rooster. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng jacket ng lalaki. Kailangan ko ng isang anak, kahit sa loob lang ng ilang linggo.
Kailangan ko ng isang taong sapat ang tapang para harapin ang batas na baluktot at ang taong walang kaluluwa. Kung kailangan nyo ng pera, ibibigay ko ang huling sentimo ko. Basta huwag nyo lang hayaang mamatay ako sa ilalim ng paa ng taong iyon. Nanatiling tahimik si Rooster. Ang kanyang mga tauhan ay naghihintay ng kanyang utos. Marahil ay inaasahan nilang itataboy niya ang matanda. Ngunit may isang bagay sa loob ni Rooster ang tila nagising. Isang lumang alaala ng isang babaeng katulad ni Elena na hindi niya nailigtas noon. Ang bigat ng utang na loob sa nakaraan ay tila biglang dumagan sa kanyang dibdib. Inabot ni Rooster ang braso ni Elena at dahan-dahan itong itinayo. Ang kanyang malaking kamay ay tila kayang durugin ang manipis na braso ng matanda. Ngunit hinawakan niya ito nang may ingat na tila ba ito ay gawa sa pinakamahal queen na porselana. Kinuha niya ang kanyang panyo mula sa bulsa, isang panyong may amoy ng langis at usok, at marahang pinunasan ang mantsa ng luha at putik sa pisngi ni Elena. Walang nananatiling nakaluhod sa harapan ko na may puting buhok, Lola. Bulong ni Rooster sa isang tonong halos hindi naririnig ng iba. Inilabas ni Elena ang isang kupas na litrato mula sa kanyang pitaka. Ang larawan ng kanyang anak na si Gabriel. Noong kabataan nito, ito ang aking anak. Nawala siya sa akin noong panahong kailangan niya ako. Kung magagawa mong magpanggap na siya, kung magagawa mong tumayo sa tabi ko kapag dumating ang mga taong kukuha sa akin. Kinuha ni Rooster ang litrato. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bodega, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang mukha sa larawan ay hindi na kailangan ng pakikilala. Ang mga mata sa kupas na papel na yon ay ang parehong mga matang nakita niya sa gitna ng apoy at dugo maraming taon na ang nakalilipas. Isang malalim at masakit na pintig ang kumawala sa kanyang puso. At ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim. Dahan-dahang hinawakan ni Rooster ang sarili niyang balikat, kung saan nakatago sa ilalim ng kanyang itim na t-shirt ang isang malaking pilat mula sa isang lumang sugat. Tumingin si Rooster kay Elena at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na ukay ng uling, kundi puno ng isang mapanganib at madilim na desisyon. Hindi ko kailangan ng pera mo, nanay, pero sisiguraduhin ko na bago matapos ang linggong ito, ang ahas na sinasabi mo ay hihilingin na sana ay hindi ka na lang niya nakilala. Ang buhay ay parang isang laro ng baraha, ngunit sa gabing ito, ang mga alas ay nasa kamay ng isang matandang wala nang mawawala. Inakay ni Rooster si Elena patungo sa isang maliit na silid sa likod ng bar. Ang amoy ng lumang katad, langis ng makina, at napanis na usok ay unti-unting napalitan ng amoy ng alikabok at mga lumang papel. Dito, sa gitna ng ingay ng mga motorsiklo sa labas, tila huminto ang oras para sa kanilang dalawa. Naupo si Elena sa isang silya na yari sa kahoy. Ang kanyang likod ay nananatiling tuwid sa kabila ng pagod. Inilapag ni Rooster ang kupas na larawan ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang malalaking kamay ay nanginginig ng bahagya, isang bagay na bihirang makita ng kanyang mga tauhan. Sa ilalim ng bumbilyang aandap-andap, ang mukha ni Gabriel ay tila nangungusap sa kanya, humihingi ng pabor na hindi niya nagawang ibigay noong nabubuhay pa ito. "Bakit ako, nanay?" tanong ni Rooster. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Maraming lalaki sa labas na mas mukhang disente, mas mukhang kagalang-galang. Bakit kumatok ka sa pinto ng mga taong kinatatakutan ng lipunan? Kinuha ni Elena ang isang maliit na balutan mula sa kanyang pitaka. Dahan-dahan niya itong binuklat. Inilalantad ang isang pares ng sapatos ng sanggol. Maliit, kupas na ang kulay puti. At may mga mantsa ng panahon. Ito ang unang sapatos ni Gabriel, ang tanging bagay na hindi niya binitawan sa loob ng 2 dekada. Dahil ang mga taong disente ay sila ring mga taong tumatalikod kapag ang katarungan ay nagiging madumi. Sagot ni Elena.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa sapatos. Ang mga taong kagalang-galang ay mabilis maniwala sa mga kasinungalingan ng isang abogadong tulad ni Valdez. Pero kayo, alam nyo kung ano ang pakiramdam ng itakwil. Alam nyo kung paano ipaglaban ang isang bagay na inakala ng mundo na wala ng halaga. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Rooster. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na budhi ng lalaki. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan ko lang ng isang anak na hindi kayang tiisin na makitang dinuduraan ang dangal ng kanyang ina. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Naramdaman ni Rooster ang hapdi ng pilat sa kanyang shoulder blade. Ang markaka ng pagsabog na pumatay sa tunay na Gabriel habang sinusubukan siyang iligtas nito. Ang utang na loob na ito ay parang isang tinik na nakabaon ng malalim sa kanyang puso. At ngayon, ang matandang nasa harap niya ang nag-iisang paraan para mabunot ito. Tungkol sa bayad. Panimula ni Elena, inilalabas ang isang maliit na tumpok ng mga tig-iisang daang piso na maayos na nakatali ng goma. Ito ang naipon ko mula sa pagbebenta ng mga kakanin sa loob ng 5 taon. Alam kong hindi ito sapat para sa inyo. Pero, itabi mo ang pera mo, Nay. Putol ni Rooster. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Hindi mo kailangang bayaran ng isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Dahan-dahang tumayo si Rooster at lumapit sa bintana, nakatingin sa hilera ng mga motorsiklo na parang mga bantay sa dilim. Mula sa sandaling ito, ako si Gabriel. Kakain ako sa mesa mo, matutulog ako sa ilalim ng bubong mo, at sisiguraduhin kong bawat luha na pumatak mula sa mga mata mo dahil sa Valdez na yan ay babayaran niya ng higit pa sa kinuha niya. Humarap siya kay Elena at sa unang pagkakataon, pilit niyang binigkas ang salitang matagal nang kinalimutan ng kanyang dila. Huwag ka nang mag-alala. Nay, narito na ang anak mo. Hindi ka na muling matutulog ng may takot. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na nagpahilom sa isang bahagi ng sugatang puso ni Elena. Ngunit habang nakatingin siya kay Rooster, napansin niya ang isang gintong singsing na nakasabit sa kwintas ng lalaki. Isang singsing na pamilyar ang ukit. Isang singsing na kamukhang-kamukha ng singsing na suot niya. Ang singsing na dapat ay suot ni Gabriel sa araw ng kanyang pag-alis. Isang malamig na kaba ang dumaan sa likod ni Elena. Paano nagkaroon ng estrangherong ito ng isang bagay na pag-aari ng kanyang anak? Walang mas nakakanginig sa takot kaysa sa isang mandaragit na biglang napagtantong ang kanyang biktima ay hindi na nag-iisa. Maaga pa lamang ay naroon na si Attorney Valdez sa harap ng lumang bahay ni Elena. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nakaparada ng may pagyayabang sa gitna ng maruming kalsada. Isang simbolo ng kapangyarihang balak niyang gamitin para tapusin ang laban sa umagang ito. Hawak niya ang mga dokumento para sa paglilipat kay Elena sa isang mental facility, mga papel na selyado ng kasinungalingan at pirmang nakuha sa panlilinlang. Elena, lumabas ka na riyan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sigaw ni Valdez habang kinakatok ang pinto ng may pagkainip. Ang bawat pagtama ng kanyang kamao sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng tahanan. Ngunit sa halip na ang nangangatog na boses ng matanda ang sumagot, isang malalim at nagbabantang dagundong ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Ang lupa ay tila nanginginig sa ilalim ng bigat ng isang dambuhalang makina na papalapit. Hindi ito ang tunog ng isang ordinaryong sasakyan. Ito ay ang galit na ungal ng isang Iron Rider motorcycle na tila naghahati sa hangin. Huminto ang malaking motor sa tapat mismo ng sasakyan ni Valdez, nagbubuga ng mainit na usok na dumampi sa makinis na coat ng abogado. Dahan-dahang bumaba si Rooster. Suot ang kanyang itim na leather jacket na may marka ng kanilang kapatiran. Sa likod niya, maingat na bumaba si Elena. Ang kanyang muka
ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang tahimik na pananampalataya. Sino ka? At ano ang ginagawa mo sa property na ito kasama ang kliyente ko? Asik ni Valdez, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses habang tinitingnan ang dambuhalang lalaking nasa harap niya. Ngumiti si Rooster, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kliyente? Akala ko ba ay tinatrato mo si nanay na parang pamilya? Ganyan na ba ang uso ngayon, attorney? Ang pamilya, itinatapon sa kalsada para makuha ang lupa? Lumapit si Rooster ng isang hakbang. Ang kanyang anino ay tuluyang lumamon sa liit ni Valdez. Ako si Gabriel, ang anak na akala ninyo ay kinalimutan na ng panahon. Mukhang nagkamali kayo ng kinaluhuran dahil ang bahay na ito, hindi na ito basta-basta mawawala. Gabriel, imposible. 20 taon kang nawala. Isang impostor ka. Sigaw ni Valdez. Ang kanyang mukha ay nagsisimula nang mamula sa galit at pagkabigla. Imposible ba ang bumalik ang isang anak para protektahan ang kanyang ina? Tugon ni Rooster sa isang tonong malamig pa sa yelo. Lumingon siya kay Elena at marahang inakay ang matanda patungo sa pinto. Pasok na tayo sa loob. Nay, malamig ang hangin dito sa labas. Baka mahawa ka pa sa dumi ng paligid. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga bintana ng mga kapitbahay. Si Tita Magda, ang pinakausisang babae sa barangay, ay hindi na nakapagpigil at lumabas ng kanyang tarangkahan. Diyos ko! Gabriel, ikaw na ba yan? Ang batang palaging binubuntutan ng aso noon? Buhay ka! Ang sigaw ni Magda ay tila isang hudyat. Biglang naglabasan ang mga tao, nagbubulungan, tumitingin ng may pagkamangha sa laking nagbago kay Gabriel. Ang presensya ni Rooster ay tila isang pader na humarang sa lahat ng plano ni Valdez. Ang mga mata ng mga kapitbahay na dati ay puno ng awa para kay Elena, ngayon ay puno na ng kuryosidad at pag-asa. Pilit nang ngumiti si Elena sa mga tao. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Rooster. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puso niya ay naglalaro sa pagitan ng saya at matinding kaba. Alam niyang ito ay isang mapanganib na laro. Alam niyang bawat sulyap ni Valdez ay isang pagsusuri sa katotohanan. Pumasok sila sa loob ng bahay, iniwan si Valdez na nanggagalaiti sa gitna ng kalsada. Nang masiguro ni Rooster na nakasara na ang pinto, tiningnan niya si Elena. Ang matanda ay tila hihimatayin sa tindi ng emosyon. Huminahon ka, Nay. Naniwala sila. Iyan ang mahalaga. Bulong ni Rooster habang inaalalayan ng matanda sa kanyang paboritong upuan. Ngunit sa labas, hindi pa tapos si Valdez. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero habang nakatingin sa bintana ng bahay ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. I check mo ang records ng Philippine Red Cross. Utos ni Valdez sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Ang anak ni Elena, na si Gabriel, alam ko ang isang bagay na hindi kayang pekein ng kahit sinong biker. May rare blood type ang batang iyon. At kung hindi magtutugma ang dugo ng lalaking iyan sa record ni Gabriel, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy nilang dalawa. Ang samyo ng bawang na ginigisa sa mainit na mantika ay hindi lamang isang amoy para kay Elena. Ito ay ang halimuyak ng isang tahanang muling nabubuhay. Sa loob ng maliit na kusina, ang bawat patak ng tuyo at suka sa kawali ay lumilikha ng isang maindayog na tunog na tila ba sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada na ang kanyang mesa ay hindi na lamang para sa isa. Sa paligid ng kanyang maliit na lamesang gawa sa luma at gasgas na kahoy, nakaupo ang 4 na naglalakihang lalaki. Ang kanilang mga itim na leather jacket at mga braso na puno ng tattoo ay tila ba hindi nararapat sa loob ng silid na puno ng mga bordadong kortina at mga estatwa ng santo. Ngunit sa hapong ito, ang kanilang mga anyo ay hindi nakakatakot. Sila ay nakaupo ng may pag-iingat
Tila ba natatakot na baka sa isang maling galaw ay mabasag nila ang katahimikang puno ng pag-asa. Inilapag ni Elena ang malaking mangkok ng adobong manok sa gitna. Ang usok na nagmumula rito ay tila mga puting anino ng gunita na yumayakap sa bawat isa sa kanila. "Kumain na kayo, mga anak," malambing na sabi ni Elena habang maingat na nilalagyan ng kanin ang plato ng bawat isa. "Pasensya na kayo at ito lang ang nakayanan ko. Pero tinitiyak ko sa inyong puno ito ng pagmamahal." Si Bato, ang pinakamalaki at pinakanakakatakot sa mga tauhan ni Rooster, ay dahan-dahang kumuha ng isang piraso ng karne. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng bakal at pakikipaglaban ay nanginginig habang isinusubo ang unang kagat. Biglang tumigil ang kanyang pagnguya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talim ay biglang nagtubig hanggang sa ang isang luhang hindi mapigilan ay pumatak sa kanyang plato. "Bakit ba to? Masama ba ang lasa?" Nag-aalalang tanong ni Elena. Umiling ang dambuhalang lalaki. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng pagsisisi. "Hindi po, Lola. Ngayon ko lang po uli nalasahan ang luto ng isang ina. 10 taon na po mula nang mamatay ang nanay ko at sa loob ng mga taong yon, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng may nag-aalaga sa akin." Ang tagpong iyon ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga Iron Riders na kilala sa pagiging mailap at matigas ay sabay-sabay na yumuko sa kanilang mga pagkain. Tila ba ang bawat subo ay isang paraan ng pagbabalik sa isang bahagi ng kanilang pagkatao na matagal na nilang tinalikuran. Nang matapos ang pagkain, naupo si Rooster sa tapat ni Elena sa may bintana. Kinuha ng matanda ang isang lumang suklay na gawa sa tandang at dahan-dahang sinuklay ang magulong buhok ni Rooster. Ang bawat haplos ni Elena ay puno ng pag-iingat. Tila ba sinusubukan niyang burahin ang lahat ng pait at hirap na dinanas ng lalaki sa kalsada. "Wala akong maalalang nanay." "Nay!" bulong ni Rooster, nakatitig sa malayo habang ninanamnam ang haplos sa kanyang ulo. "Lumaki ako sa ampunan, tapos sa kalsada. Ang tanging pamilyang kilala ko ay ang mga kasama ko sa motor. Akala ko, sapat na iyon. Pero kapag nararamdaman ko ang kamay mo, parang gusto kong maniwala na baka may puwang pa pala ang isang tulad ko sa isang tunay na tahanan." Ngumiti si Elena, bagaman may hapdi sa kanyang puso. "Lahat tayo ay may puwang, Rodrigo. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok na walang kasamang yakap ng kapatawaran." Habang abala ang matanda sa pagliligpit, isang kakaibang lungkot ang dumaan sa mga mata ni Rooster. Tumingin siya sa suklay na hawak ni Elena at nang tumalikod ang matanda, mabilis siyang kumuha ng ilang hibla ng puting buhok na naiwan sa suklay. Maingat niya itong inilagay sa isang maliit na plastik. Ang kanyang budhi ay tila binabaklas ng pag-aalinlangan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang masiguro kung bakit ang pakiramdam niya sa matandang ito ay higit pa sa isang trabaho. Nang gabi ring iyon, matapos makaalis ang ibang kasapi ng grupo, isang malakas na tunog ng papel na isinisilid sa ilalim ng pinto ang nagpalingon kay Elena. Dinampot niya ang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ng sobre ay may isang sulat na gawa sa mga ginupit na letra mula sa lumang dyaryo. Nang basahin ito ni Elena, tila ba tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. "Alam ko ang lihim niyo sa sementeryo. Ang anak na kasama mo ngayon ay isang bangkay na naglalakad. At sa susunod na pagbisita mo sa puntod, doon mo malalaman ang tunay na halaga ng kasinungalingan." Nabitawan ni Elena ang sulat at ang papel ay dahan-dahang lumipad sa sahig. Parang isang babala ng isang unos na hindi na mapipigilan. "Elena, tingnan mo ang sarili mo. Nakikita mo ba ang mga taong pinatutuloy mo sa pamamahay mo? Ang akala mo ba ay kaligtasan ang dinala nila? Hindi, Elena. Sila ang mga buweltang sisira sa huling natitirang bait sa isip mo.
Ang tinig ni Attorney Valdez ay pumailan lang sa loob ng sala, kasabay ng mabigat na yabag ng dalawang pulis na pilit na nagmamasid sa bawat sulok ng bahay. Si Elena ay nakatayo sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na tinutupi ang telang ginamit nila sa pagkain kanina. Ang bango ng adobo ay nananatili pa sa hangin. Isang matamis na alaala ng hapunan na biglang nilason ng presensya ng mga taong may dalang panganib. "Attorney, lumalampas ka na sa guhit," banta ni Rooster. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na dagundong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Bawat ugat sa kanyang braso ay bakas ang matinding pagtitimpi. Ako ba ang lumalampas? O itong mga kasama mo na mukhang galing sa kulungan? Tumawa si Valdez ng may halong panunuya. Lumingon siya kay Elena nang may mapagkunwari ang awa. "Elena, tita, makinig ka sa akin. Alam kong mahirap ang mag-isa. Alam kong nangungulila ka kay Gabriel. Pero ang pumatol sa isang kriminal para lang magpanggap na anak mo, iyan ay malinaw na palatandaan na hindi na normal ang takbo ng isip mo." Lumapit si Valdez kay Elena. Dahan-dahan, tila ba nagpapaamo ng isang hayop na nasusugatan. "Inaalala lang kita. Ang mga lalaking ito, kapag nakuha na nila ang gusto nila, kapag nakuha na nila ang titulo ng lupang ito, iiwan ka nilang duguan sa kalsada. Huwag mong hayaang gamitin nila ang kahinaan mo. Pirmahan mo na ang mga dokumento sa hospital. Doon ay magiging ligtas ka. Doon, walang manloloko sa'yo." Naramdaman ni Elena ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ni Valdez ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kumpiyansa. Totoo nga ba? Naloloko na ba siya ng kanyang sariling pagnanais na magkaroon ng anak? Tumingin siya kay Rooster, ang lalaking may tattoo, ang lalaking nakakatakot ang anyo. Ngunit ang lalaking kumuha ng panyo para punasan ang kanyang luha. Hindi siya kriminal. Mahinang sabi ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon ng pag-aalinlangan. "Talaga? Gusto mo bang basahin ko ang record ng lalaking ito sa harap mo?" Hiyaw ni Valdez, inilabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. Si Rodrigo Lopez, kilala bilang Rooster. Maraming kaso ng panggugulo, pananakit at pagkakasangkot sa mga ilegal na karera. Ito ba ang Gabriel na ipinagdarasal mo, Elena? Ang isang basag ulero na ginagamit ang pangalan ng patay mong anak para pagnakawan ka? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang sumbat. Napatingin siya sa sahig, sa mantsa ng tubig na natapon kanina. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na batang nawawala sa gitna ng unos. Hindi alam kung sino ang hahawakan. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naramdaman ni Elena ang init ng isang presensya sa kanyang tabi. Kahit hindi nakatingin, alam niyang hindi siya iniwan ni Rooster. Ang lalaki ay nanatiling nakatayo. Tinitiis ang bawat insulto. Tinitiis ang bawat pagyurak sa kanyang pagkatao para lamang sa misyong ito. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang kanyang kulubot na kamay at hinawakan ang malaki at magaspang na palad ni Rooster. Kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan, kahit na ang bawat buto niya ay tila gustong sumuko, hinawakan niya ito ng mahigpit. Isang tahimik na pahayag na sa gitna ng lahat ng luhika at batas ng mundo, mas pinipili niyang maniwala sa haplos kaysa sa mga papel. "Umalis na kayo," sabi ni Elena. Mas malakas na ngayon, bagaman may luha ng pumapatak sa kanyang pisngi. "Hindi ko kailangan ng hospital mo, attorney. May anak na ako. At kung mamatay man ako sa kamay niya, mas gusto ko na yon kaysa mabuhay sa ilalim ng pagkukunwari mo." Namutla si Valdez sa galit. Hindi niya inaasahan ang ganitong katigasan mula sa isang matandang inakala niyang madaling mamanipula. Humakbang siya pabalik at itinuro ang dalawa. "Sige, Elena, panindigan mo ang kahibangan mo. Pero huwag mong isipin na tapos na ito. Bukas 10:00 ng umaga,
Darating ang family lawyer ng mga magulang mo kasama ang isang medical team. Gagawa tayo ng formal na pagsusuri. Doon natin malalaman kung ang dugong nananalatay sa lalaking iyan ni Gia ay kapareho ng kay Gabriel. Tumingin si Valdez ng direkta kay Rooster. Ang kanyang nangiti ay puno ng lason. At kapag napatunayan kong impostor ka, hindi lang ang lupang ito ang mawawala. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan kasama ang matandang ito na kinukonsinti ang krimen mo. Nang makaalis ang mga pulis at ang abogado, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mabigat at puno ng banta. Tumingin si Elena kay Rooster. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Sa ganitong katandaan ko ba talaga malalaman na ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan? Nay! Simula ni Rooster, ngunit hindi niya magawang ituloy ang kanyang sasabihin. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang takot sa mga mata ni Rooster ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang babaeng nagsisimula ng maniwala na siya ay tunay na anak. Hindi mo siya tunay na anak, Elena. Isang gabi na lang at ang buong mundo ay malalaman na ikaw ay isang matandang nahuhumaling sa isang huwad na katotohanan. Ang mga salitang ito ni Valdez ay tila mga linta na nakakapit sa isipan ni Elena habang siya ay nakahiga sa kanyang lumang katre. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Sa halip, ang bawat tunog ng hanging humahampas sa bintana ay tila isang babala. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa taas ng lagnat na dulot ng matinding pagod at emosyon. Ang kanyang rosaryo na hawak-hawak ay dulas sa kanyang mga daliri at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang bawat butil nito ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkakalampag sa kahoy na tila ba isang panalangin na naputol sa gitna. Naramdaman niya ang isang malamig na basahan sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang malaking anino ni Rooster na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Ang lalaking kinatatakutan ng marami ay abala sa paglubog ng maliit na tuwalya sa isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ang kanyang mga galaw ay puno ng ingat, tila ba natatakot siyang masaktan ang matanda sa isang maling haplos. Uminom ka muna nito. Nay, kailangan mong lumakas para sa bukas. Bulong ni Rooster habang dahan-dahang inaalalayan si Elena na maupo ng bahagya para makainom ng gamot. Rodrigo, mahinang tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Kung sakaling hindi magtugma ang dugo natin bukas, iwan mo na ako. Huwag kang madamay sa kahibangan ng isang matandang tulad ko. Tumigil si Rooster sa kanyang ginagawa. Tinitigan niya ang mga mata ni Elena, ang mga matang puno ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap ngunit hindi kailanman naramdaman. Sa loob ng kanyang jacket nakakapa niya ang maliit na plastic na naglalaman ng hibla ng buhok ni Elena, ang ebidensyang kailangan niya para sa sarili niyang katahimikan. Huwag mong isipin yan, Nay, sagot ni Rooster. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ang dugo ay likido lang. Ang mahalaga ay ang pananatili ko rito sa tabi mo. Nang makatulog muli si Elena dahil sa bisa ng gamot, lumabas si Rooster sa balkonahe ng bahay. Kinuha niya ang kupas na larawan ni Gabriel na ibinigay ni Elena sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinagmasdan niyang mabuti ang bawat detalye ng mukha ng kanyang kaibigan. Ang kanyang pansin ay napako sa kamay ni Gabriel na nakapatong sa isang lumang bisikleta sa larawan. Isang maliit at tila hugis bituin na pilat ang makikita sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Gabriel. Dahan-dahang itinaas ni Rooster ang sarili niyang kamay. Doon, sa parehong lugar, ay matatagpuan ang isang kaparehong pilat, isang markang nakuha nila noong gabing sumabog ang planta kung saan sila parehong nagtatrabaho bilang mga kargador bago sila sumali sa kapatiran.
tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng sunog na goma, ang init ng apoy na tila lumalamon sa langit, at ang boses ni Gabriel na sumisigaw sa kanya. Rodrigo, tumakbo ka na. Iligtas mo ang sarili mo. May naghihintay pa sa akin sa bahay. Si Gabriel ang nagtulak sa kanya palabas ng nasusunog na gusali. Si Gabriel ang nagsakripisyo ng sariling buhay para makaligtas ang kanyang kapatid. At bago ito huling huminga sa ospital, may iniabot itong isang maliit na bagay kay Rooster. Isang gintong singsing na may ukit na kapareho ng kay Elena. Nabalik lamang ang diwa ni Rooster nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Hindi ito ang kotse ni Valdez. Isang luma at kinakalawang na van ang pumarada sa dilim, at isang anino ng isang tao ang dahan-dahang bumaba. Hinawakan ni Rooster ang hawakan ng kanyang kutsilyo sa loob ng kanyang boots. Ang bawat kalamnan niya ay handa na sa pakikipaglaban. Ang anino ay lumapit sa gate, at sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ni Rooster ang mukha ng isang lalaking tila galing sa hukay. Ang lalaki ay may suot na kupas na uniforme ng ospital, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Gabriel? Pabulong na tanong ni Rooster. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Paano magkakaroon ng dalawang Gabriel sa ilalim ng iisang bubong? At sino sa kanila ang magdadala ng tunay na kaligtasan para sa isang inang naghihingalo sa pag-asa? Huwag kang umasa sa mga taong hindi mo kadugo, Elena. Sa huli, ang mga anghel na nakikita mo ay may mga sungay na nakatago. Naghihintay lang ng tamang oras para lapain ka. Ang mga salitang ito mula sa isang naging tawag sa telepono ni Valdez ay tila isang lason na pilit isinusuka ng isipan ni Elena habang pinagmamasdan niya ang paligid ng kanyang bakuran. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay hindi kasing lupit ng dati. Tila ba may dalang haplos ng pag-asa na dumadampi sa kanyang nanunuyot na balat. Habang hawak niya ang isang baso ng gatas na pilit na ipinainom sa kanya ni Rooster, nakita niya ang isang tanawing kailanman ay hindi niya inakalang mangyayari sa loob ng kanyang maliit na tarangkahan. Ang kanyang bubong na dati ay tila ba nagluluksang mga luma at kalawanging yero ay isa-isang pinapalitan. Ang tunog ng mga martilyo na tumatama sa pako ay hindi nakakarindi, kundi tila isang maayos na kanta ng muling pagbangon. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na leather vest, mga lalaking dati ay itinuturing niyang banta sa komunidad, ay abala sa pag-aayos ng bawat sira ng kanyang tahanan. Si Bato ay nasa itaas ng hagdan. Ang kanyang malalaking braso ay tila hindi napapagod sa pagbubuhat, habang si Rooster naman ay nakatutok sa pagpipintura ng bakod. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng dedikasyon. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat pukpok, ang bawat haplos ng pintura ay tila paghilom sa mga sugat ng kanyang puso na iniwan ng pagtataksil ni Valdez. Ang irony ng sitwasyon ay hindi nakalagpas sa kanyang malay. Ang taong pinag-aral at pinagkatiwalaan niya ang siyang nagnakaw sa kanya, samantalang ang mga estrangherong itinuturing na basura ng lipunan ang siyang nagbubuhos ng pawis para bigyan siya ng dignidad. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara, isang matamis na sakit na nagmumula sa katotohanang sa dulo ng kanyang buhay, sa gitna ng kanyang pinakamahina na sandali. Natagpuan niya ang isang pamilyang hindi nagmula sa sinapupunan, kundi sa pagkakaibigan. Nay, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Rooster habang mabilis na bumababa mula sa kinalalagyan. Inabutan niya si Elena ng isang malinis na bimpo. Ang kanyang mukha ay bakas ang takot na baka may nangyaring masama sa matanda. Wala, Rodrigo. Wala. Pagtanggi ni Elena habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Ngayon lang uli, naging ganito kasaya ang bahay na ito mula nang mawala ang asawa ko.
Para kayong mga anghel na bumaba sa lupa. Suot lang ay mga jacket na itim. Isang mahinang tawanan ang kumawala sa mga lalaki. Isang tunog na nagpadama ng gaan sa loob ng barangay. Maging si Tita Magda, ang kapitbahay na dati ay palaging nakamasid ng may pagdududa, ay dahan-dahang lumapit sa bakod. May dala siyang isang malaking palanggana ng saging na saba at malamig na juice. "Elena, heto mo na. Palamig mo na kayo," sabi ni Magda. Ang kanyang boses ay wala na ang talim ng pangungutya. "Salamat sa mga batang ito. Pati ang barado kong kanal ay nalinisan nila kanina. Akala ko ba ay mga gangster kayo? Bakit mas masipag pa kayo sa mga anak kong puro cellphone lang ang inaatupag?" Ang hapong iyon ay napuno ng kwentuhan at tawanan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga Iron Riders ay nagkwento ng kanilang mga buhay, ng mga pagkakamali, ng mga pagsisisi at ng pagnanais na magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Nakita ni Elena sa bawat isa sa kanila ang kanyang anak na si Gabriel. Bawat isa ay may sugat, bawat isa ay naghahanap ng pagtanggap. Sa gitna ng kasiyahan, ang naganap ng kumuha si Rooster ng ilang buto ng mga bulaklak mula sa kanyang motor. Lumapit siya sa maliit na hardin ni Elena at maingat na itinanim ang mga ito. Sabi ni Gab noon, "Paborito mo ang mga rosas?" "Nay, hindi man ako magaling mag-alaga ng halaman. Sisiguraduhin kong mamumulaklak ito bago man lang ako umalis." Ang mga salitang "bago man lang ako umalis" ay nag-iwan ng isang maliit na tinik sa puso ni Elena. Isang paalala na ang lahat ng ito ay maaaring isang panandaliang panaginip lamang. Nang papalubog na ang araw at nagsisimula nang magligpit ang mga lalaki, ang katahimikan ng kalsada ay muling nagbago. Isang luma at kinakalawang na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Ang pintuan nito ay bumukas nang may mahinang tunog ng pag-inggit ng bakal. Isang batang babae, marahil ay nasa 20 taon na ang edad, ang dahan-dahang bumaba. Hawak niya ang isang lumang maleta na tila ba dinala na ng maraming bagyo. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yun, ay pamilyar na pamilyar kay Elena. "Lola?" Tawag ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. "Lola Elena? Ako po si Maya. Hinahanap ko po ang papa ko. Si Gabriel," sabi niya. "Rito po ang uwi namin." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rooster. Ang baso ng juice na kanyang hawak ay dahan-dahang nabitiwan. Ang pagbagsak nito sa damuhan ay hindi lumikha ng ingay, kundi isang tahimik na pagtapon ng lahat ng kanyang itinatagong lihim. Sino ang babaeng ito na biglang sumulpot sa gitna ng kanilang pagpapanggap? At ano ang dala niyang katotohanan na maaaring magpabagsak sa lahat ng kanilang sinimulan? Ang dugo ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang luha ay madalas gamitin ng mga mapanlinlang upang tabunan ng katotohanan. Ang bawat kataga ni Maya ay tila mga haplos ng kuryente na gumagapang sa balat ni Elena. Nakaupo ang batang babae sa sofa. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na nag-uulit ng mga pangakong hindi natupad ni Gabriel. Para kay Elena, ang makita ang mukha ni Maya ay tila nakatingin sa isang salaminin ng nakaraan. Ang hugis ng ilong, ang kislap ng mga mata, lahat ay nagpapaalala sa kanya sa anak na matagal nang nawala. "Lola, I'm so sorry kung ngayon lang ako nakarating." Hikbi ni Maya habang nakahawak sa mga kamay ni Elena. Sabi ni Papa, kapag handa na raw siya, susunduin niya ako at uuwi kami rito. He always talked about you, about how much he missed your adobo. Pero bigla siyang nawala. Ang sabi ng mga tao sa probinsya may nangyaring masama sa kanya sa Maynila. Naramdaman ni Elena ang muling pagkirot ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong tamis. Niyakap niya ang dalaga ng mahigpit. Ang amoy ng buhok nito
na tila amoy ng ulan at kalsada ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa sulok ng silid, nakatayo si Rooster na tila isang estatwang gawa sa bato. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Alam niya ang bawat lihim ni Gab. Alam niya ang bawat gabi na nag-iiyakan sila dahil sa hirap ng buhay sa kalsada. Kailanman ay hindi nabanggit ni Gab na mayroon siyang anak. Para kay Rooster, ang pagdating ni Maya ay masyadong saktong-sakto sa plano ni Valdez. Maya, right? Malamig na tanong ni Rooster, ang kanyang boses ay tila isang babala. Saan ka galing sa probinsya at bakit ngayon ka lang nagpakita kung kailan magulo ang sitwasyon dito? Tumingin si Maya kay Rooster. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Sa summer po. Hindi ko alam na may ganitong gulo. I just wanted to find my family. Sino po ba kayo? Bakit kayo narito sa bahay ng lola ko? Siya si Gabriel, Maya, ang papa mo. Mabilis na sagot ni Elena. Pilit na pinagdidikit ang 2 piraso ng kanyang buhay. Isang kakaibang tingin ang ipinukol ni Maya kay Rooster. Isang tingin na puno ng kalituhan at tila may itinatagong pangungutya. Papa? Pero hindi po kayo ang nasa litrato na itinago ni Mama. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng tingga. Naramdaman ni Rooster ang pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagpapanggap? Kinagabihan, habang ang lahat ay tila mahimbing na ang tulog ang naganap sa kusina. Nakita ni Elena si Maya na dahan-dahang humuhuni habang naguhugas ng baso. Ang himig ay pamilyar na pamilyar. Isang lumang kanta na tanging silang 2 lang ni Gabriel ang nakakaalam. Sa ugoy ng duyan. Simula ni Elena, itinuoy ang kanta sa isang nanginginig na boses. Lumingon si Maya at ngumiti ng may kalungkutan. Iyan po ang palaging kinakanta sa akin ni Papa kapag hindi ako makatulog. Sabi niya, iyan daw ang kinakanta ng nanay niya sa kanya sa tuwing may bagyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Elena ay natunaw. Naniwala siya. Niyakap niya ang kanyang apo ng buong puso. Iniisip na ang langit ay nagpadala ng isang anghel para punan ang puwang na iniwan ni Gabriel. Ngunit si Rooster ay hindi kailanman naging kampante. Habang nagpapanggap na tulog, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-inggit ng sahig na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang aninong gumagalaw sa dilim. Sinundan niya ang anino patungo sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya si Maya. Ang dalaga ay nakaluhod sa harap ng kanyang drawer. Ang mga kamay nito ay mabilis na naghahalughog sa kanyang mga gamit. Naramdaman ni Rooster ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang makita niyang kinuha ni Maya ang gintong singsing na ibinigay sa kanya ni Gab, ang singsing na pag-aari ni Elena, hindi na nakapagpigil ang lalaki. Mabilis na dinaluhong ni Rooster si Maya at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Ang tunog ng pagkabigla ni Maya ay tila isang huni ng ibong nahuli sa bitag. Ano ang ginagawa mo? Bulyaw ni Rooster sa isang pabulong na galit. Nakita ni Rooster ang gintong singsing na kumikinang sa pagitan ng mga daliri ni Maya. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Hindi ito mukha ng isang magnanakaw na natatakot, kundi mukha ng isang taong nakatuklas ng isang nakakangilabot na katotohanan. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pait. Ito ang singsing na dapat ay suot ng papa ko nang ilibing siya. Magnanakaw ka. Pinatay mo ang papa ko. Doon, sa gitna ng dilim, nalaman ni Rooster na ang kanyang lihim ay hindi na lamang sa kanya at ang babaeng inakala nilang tagapagligtas ay maaaring siya ring magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Ang batas ay isang sandata na madalas ay nasa kamay ng mga walang budhi. At sa umagang ito, ang bawat dokumentong hawak ni Valdez
ay tila mga tanikalang handang sumakal sa huling hininga ng kalayaan ni Elena. Hindi pa man tuluyang nakakaangat ang araw sa abot-tanaw, ay nabulabog na ang katahimikan ng barangay sa maingay na hiyaw ng mga sirena ng pulisya. Ang tunog na ito ay tila mga kutsilyong humihiwa sa malamig na hangin ng madaling araw. Nagpapabilis sa tibok ng puso ni Elena na noon ay kasalukuyan pa lamang nagtitimpla ng kape. Ang baso na kanyang hawak ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga daliri. Isang babala ng panganib na matagal na niyang kinatatakutan. Bumukas ang pintuan ng walang pahintulot. Pumasok si Attorney Valdez na may suot ng ngiting puno ng tagumpay. Kasunod ang 4 na armadong pulis at isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Sa likod nila, nakayuko at umiiyak si Maya, na tila ba isang batang napilitang sumunod sa isang malupit na utos. Attorney, ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Rooster habang mabilis na humarang sa harap ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit ang bawat kalamnan niya ay pilit na pinatitigas para hindi gumawa ng maling hakbang sa harap ng mga otoridad. Ito ay ang katapusan ng iyong palabas, Rodrigo Lopez. Sagot ni Valdez habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. May hawak kaming search warrant at warrant of arrest para sa iyo sa kasong kidnapping, extortion at personification. At para sa iyo, Elena, dinala ko ang pinakamagaling na psychiatrist para patunayan na ikaw ay hindi na sapat ang kaisipan para magdesisyon para sa sarili mo. Naramdaman ni Elena ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Maya, umaasa ng isang paliwanag, ngunit ang dalaga ay hindi makatingin ng diretso. Maya, anak, bakit? Lola, sorry po. Hikbi ni Maya ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero sinabi ni attorney na ang lalaking ito ang pumatay kay Papa. Sinabi niya na ninanakawan lang kayo ng mga taong ito. Kailangan ko pong gawin ang tama. Nakita mo na, Elena? Pang-gaslight ni Valdez habang lumalapit sa matanda. Maging ang sarili mong apo ay nakikita ang kabuktutan ng mga taong pinatira mo rito. Pinapaniwala ka nila sa isang kasinungalingan habang dahan-dahan nilang ninanakaw ang bawat sentimo mo. Pirmahan mo na ito, Elena. Ito ay ang voluntary commitment paper para sa iyong pangangalaga. Pirmahan mo na para matapos na ang gulo. Hindi! Sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay tila isang piping tinig sa gitna ng unos. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Hinawakan nila si Rooster sa magkabilang braso. Ang tunog ng pagdidikit ng mga bakal na posas ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong sala. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi lumaban si Rooster. Alam niyang ang anumang pagkilos niya ay gagamitin laban kay Elena. Nay, huwag kang pipirma. Huwag kang maniniwala sa kanya. Huling sigaw ni Rooster bago siya dahan-dahang itulak palabas ng bahay. Naiwan si Elena sa loob. Pinalilibutan ng mga taong ang tingin sa kanya ay hindi bilang isang tao, kundi bilang isang balakid sa kanilang sakim na mithiin. Ang doktor ay lumapit sa kanya. Hawak ang isang turok na tila ba isang sandata ng pagtulog. Naramdaman ni Elena ang matinding pag-iisa. Ang bawat anino sa kanyang bahay ay tila nagiging mga halimaw na gustong lumamon sa kanya. Ang nangyari sa gitna ng tensyon, habang hinihila si Rooster palabas, tumigil siya saglit at lumingon kay Elena. Sa kabila ng mga posas, nagawa niyang ituro ang maliit na paso ng mga rosas na itinanim niya noong nakaraang araw. Isang tahimik na paalala na sa gitna ng lahat ng dumi ng mundo, may mga bagay pa ring maganda na dapat ipaglaban. Pinilit ni Valdez na paupuin si Elena sa lamesa. Inilapag ang bolpen sa harap nito. Ngayon, Elena, pirmahan mo na ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng kulungan ang lalaking iyan. Mamamatay siyang nabubulok sa selda dahil sa pagmamahal mo sa isang impostor. Nanginginig ang kamay ni Elena.
habang hinahawakan ng ballpen. Ang mga letra sa papel ay tila mga langgam na nagkakagulo sa harap ng kanyang malabong paningin. Tumingin siya sa bintana. Nakita ang mga motorsiklo ng Iron Riders na nakaparada sa labas, tahimik at tila naglulunsa ng isang huling paggalang. Nang sa wakas ay mapilitan si Elena na ilapat ang ballpen sa papel. Lumapit si Valdez sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy lason, isang bulong na tanging si Elena lang ang nakarinig. Ngayong gabi, Elena, mawawala na ang lahat sa iyo. Ang bahay na ito, ang mga alaala mo, at ang buhay mo. Kapag nasa pasilidad ka na, wala nang makakarinig sa mga sigaw mo. Magpapaalam ka na sa mundong ito. Matanda. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Elena. Naiwan siyang nakatitig sa kawalan habang dahan-dahang isinasara ni Valdez ang folder nang may malakas na tunog ng tagumpay. Ang rehas ay hindi lamang gawa sa malamig na bakal. Ito ay gawa sa bawat pagkakamali ng aking nakaraan na ngayoy bumabalik para sakalin ang huli kong pagkakataong maging mabuti. Naroon si Rooster sa loob ng makipot at madilim na selda. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa isang maliit na rehas sa itaas. Sapat lamang para makita ang alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang bawat ingay ng pagsasara ng mga pintong bakal sa malayo ay tila isang paalala na siya ay muling nabigo. Nabigo siya kay Gab at higit sa lahat, nabigo siya kay Elena. Umupo siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na nakasanayan ang init ng makina ng motor ay ngayoy nakayakap sa sariling mga tuhod. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakakita siya ng isang maliit na piraso ng uling o marahil ay isang pudpud na lapis sa sulok ng selda. Ang dahan-dahang nabuo sa gitna ng kadiliman. Sinimulan ni Rooster na iguhit ang mukha ni Elena sa pader na semento. Ang bawat guhit ng kulubot sa noo ng matanda, ang kislap ng kabutihan sa kanyang mga mata, at ang banayad na kurba ng kanyang ngiti ay maingat niyang inukit sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nagkakalyo at nadudumihan, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa ang mukha ng nanay ay tila nakatingin na sa kanya mula sa malamig na pader, nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong bakal. Nay, pangako, hindi kita pababayaan, bulong ni Rooster. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pagsisisi. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanyang selda. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga gwardya. Isang anino ang huminto sa harap ng rehas, isang aninong maliit at tila nanginginig sa takot. Bakit ka narito, Maya? Malamig na tanong ni Rooster, hindi tumitingin sa dalaga. Hindi mo ba nakuha ang gusto mo? Nakakulong na ang killer ng papa mo, hindi ba? Sorry. I'm so sorry, Rodrigo. Hikbi ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Tinatakot niya ako. Si Valdez, alam niya ang mga utang ko sa probinsya. Sabi niya, kung hindi ako makikipagtulungan, ipapapatay niya ang nanay ko roon. Wala akong mapagpipilian. Lumingon si Rooster. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pinili mo ang buhay mo, kaysa sa buhay ng matandang walang ginawa, kundi yakapin ka. Alam mo ba kung ano ang gagawin niya kay Elena? Ngayon ko lang nalaman ang totoo. Paliwanag ni Maya habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Nakita ko ang singsing na hawak mo kanina. Iyon ang singsing na palaging ikinukwento ni Papa. Sabi niya, ibinigay niya iyon sa kaisa-isang taong itinuring niyang kapatid sa kalsada. Ikaw ang taong palaging binabanggit ni Papa na nagligtas sa kanya sa maraming gulo. Naramdaman ni Rooster ang paglambot ng kanyang dibdib. Si Gab ang nagligtas sa akin, Maya. Siya ang namatay para mabuhay ako. At ngayon,
Hinahayaan kong mamatay ang nanay niya sa kamay ng isang ahas. Hindi pa huli ang lahat. Bulong ni Maya. Inilabas niya ang isang maliit at kupas na notebook mula sa kanyang bulsa. Ito ang diary ni Papa. Nahanap ko ito sa mga lumang gamit niya. Dito nakasulat ang lahat ng ebidensya laban kay Valdez. Ang mga transaksyong ginawa niya para nakawin ang lupa ng mga kliyente niya. Kasama na ang bahay ni Lola. Kung maibibigay ko ito sa mga otoridad, mapapalaya ka. Pero kailangan mo munang iligtas si Elena. Babala ni Rooster. Nasaan siya? Dinala siya ni Valdez sa isang lumang bodega malapit sa sapa. Sagot ni Maya nang may takot. Sinabi niya sa mga pulis na dadalhin siya sa hospital, pero nagsisinungaling siya. Plano niyang itago si Lola hanggang sa pirmahan nito ang huling dokumento. At pagkatapos ay hindi ko na alam. Samantala, sa isang madilim at maalikabok na silid, naroon si Elena. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang patak ng tubig mula sa kisame na tila isang orasan ng kamatayan. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa isang lumang upuan. Ang kanyang paningin ay malabo at ang kanyang katawan ay hapong-hapo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag na nagmula sa pasilyo. Inilalantad ang anino ni Valdez. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang hatol na papalapit. Huling pagkakataon, Elena. Sabi ni Valdez, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo sa gitna ng dilim. Pirmahan mo na ang transfer of rights na ito at ipapangako kong bibigyan kita ng mabilis na katapusan. Kung hindi, hahayaan kitang mabulok dito na walang nakakarinig sa iyong mga dasal. Tumingin si Elena sa dilim. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumalaw sa isang tahimik na panalangin. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang ungal ng isang motor, isang tunog na nagbibigay sa kanya ng huling hibla ng pag-asa. Ang pinakamalakas na sandata ng isang taong wala ng takot ay ang kanyang kakayahang magpanggap na mahina sa harap ng isang kaaway na lunod sa sariling kayabangan. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa butas-butas na bubong. Nakagapos pa rin si Elena sa lumang upuan. Ang kanyang mga braso ay namamanhid na sa higpit ng pagkakatali. Ngunit sa ilalim ng kanyang nanlalabing paningin, ang kanyang isip ay kasing talas ng isang bagong hasang itak. Hindi na siya ang takot na matandang umiiyak sa kusina. Siya ngayon ay isang inang handang makipaglaro sa kamatayan para sa katarungan. Narinig niya ang mabigat na yabag ni Valdez na papalapit. Nang bumukas ang pinto, pilit na ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata nang bahagya. Hinahayaang lumaylay ang kanyang ulo na tila ba wala na siyang malay o tuluyan na siyang nilamon ng kanyang sakit. Elena, huwag kang magtulog-tulugan. Bulyaw ni Valdez habang magaspang na hinahawakan ng baba ng matanda para iharap sa kanya. Pirmahan mo na ito. Pagod na ako sa kakahintay. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong focus. Gabriel, anak, ikaw na ba iyan? Bakit ang dilim? Nasaan ang tatay mo? Ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong, puno ng pagkalito. Tumawa si Valdez nang may pangungutya. Talagang nawawala na ang bait mo. Hindi ako si Gabriel, Elena. Ako ang may-ari ng bahay mo ngayon. Pirmahan mo na ito habang naniniwala pa ang mga tao na ulyanin ka lang. Inilapag ni Valdez ang folder sa isang sirang lamesa sa harap ni Elena at kinuha ang kanyang ballpen. Dahil sa labis na kumpiyansa na ang matanda ay wala ng laban, dahan-dahan niyang kinalagan ang mga kamay ni Elena. Heto, hawakan mo ang ballpen. Tapusin na natin ito. Ang nangyari sa gitna ng tensyon. Sa halip na hawakan ng ballpen, dahan-dahang inabot ni Elena ang isang lumang litrato ni Valdez na nahulog mula sa folder nito. Isang litrato noong bata pa ang abogado at karga-karga siya ni Elena.
Sa harap mismo ng lalaki, dahan-dahang pinunit ni Elena ang litrato, piraso sa bawat piraso, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Valdez. Ang bawat punit ng papel ay tila tunog ng pagkaputol ng huling hibla ng respeto ni Elena sa lalaking itinuring niyang apo. Kahit kailan, hindi ka naging anak, Valdez. Ang boses ni Elena ay biglang naging malinaw at matapang. Wala na ang bakas ng pagkalito. Ang isang anak ay hindi pumapatay sa puso ng kanyang ina. Nagulat si Valdez sa biglang pagbabago ng aura ng matanda. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na dinampot ni Elena ang isang maliit na bote ng alkohol na naiwan ni Valdez sa lamesa at isinaboy ito sa mga mata ng abogado. Ang hiyaw ng sakit ni Valdez ay pumailan lang sa loob ng bodega habang pilit nitong kinukuskos ang kanyang mga mata. Gamit ang huling lakas ng kanyang tuhod, mabilis na tumayo si Elena. Nakita niya ang mga susi ng sasakyan ni Valdez na nakapatong sa lamesa. Hinablot niya ito at dahan-dahang lumabas sa pinto. Tinitiis ang bawat kurot ng sakit sa kanyang mga binti. Ang kadiliman ng gabi ay naging kanyang kakampi. Naglakad siya sa gilid ng sapa. Ang bawat tunog ng kanyang tsinelas sa tuyong dahon ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Narating niya ang kalsada at sa kabutihang palad, nakita niya ang luma at maliit na tindahan ni Tita Magda na may ilaw pa. "Magda, tulungan mo ako," sigaw ni Elena habang sumusubsob sa tarangkahan ng kapitbahay. Gulantang na lumabas si Magda. "Diyos ko, Elena, anong nangyari sa'yo? Akala ko ba ay nasa hospital ka?" "Walang oras para magpaliwanag, Magda. Gamitin natin ang telepono mo." Hingal na sabi ni Elena. "Tawagan mo ang mga Iron Riders. Sabihin mo sa kanila, ang nanay nila ay nangangailangan ng tulong." Habang hawak ni Elena ang telepono, nanginginig ang kanyang buong katawan. Nang sumagot ang kabilang linya, ang tanging nasabi ni Elena ay, "Narito ako, sa kanto ng sapa. Parating na siya. Tulungan niyo kami." Nabalik lamang ang ulirat ni Elena nang marinig niya ang isang pamilyar at nakakanginig na dagundong mula sa malayo. Hindi lamang ito isa o dalawang motor. Ang lupa ay tila nanginginig sa ilalim ng bigat ng daan-daang makina na papalapit ng may nag-aalimpuyong galit. Ang tunog ng mga tambutso ay tila ungal ng mga leon na handang manakmal para sa kanilang reyna. Sa kabila ng kalsada, nakita ni Elena ang sasakyan ni Valdez na mabilis na humaharurot patungo sa kanya. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Ngunit sa kabilang dako, ang mga ilaw ng Iron Riders ay tila isang pader ng apoy na handang sumalubong sa anumang banta. Sino ang unang makakarating? At sapat ba ang lakas ng isang inang sugatan para pigilin ang isang demonyong wala ng balak umatras? Walang lihim na hindi nabubunyag sa ilalim ng liwanag ng katarungan, at sa gabing ito, ang bawat kasinungalingan ni Valdez ay tila mga tuyong dahon na tutupukin ng apoy ng katotohanan. Ang kalsada patungo sa bahay ni Tita Magda ay biglang naliwanagan ng daan-daang headlight ng mga motor. Ang liwanag ay tila nagmumula sa isang hukbo ng mga bituin na bumaba sa lupa para bantayan ang isang reyna. Sa gitna ng liwanag na ito, huminto ang sasakyan ni Valdez. Naipit sa pagitan ng mga nagngangalit na makina at ng matibay na paninindigan ng mga taong dati niyang minaliit. Bumaba si Rooster mula sa kanyang motor. Wala na ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pagiging bilanggo, kundi ng isang tagapaglitas na handang maningil. Sa likod niya, bumaba rin si Maya, hawak ang kupas na notebook na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. "Attorney, mukhang mabilis ang karma." Ang boses ni Rooster ay malamig. Bawat salita ay tila pagbagsak ng isang mabigat na hatol. "Akala mo ba ay sapat na ang mga papel at pekeng batas mo para talunin ang katotohanan?" Lumabas si Valdez mula sa kanyang sasakyan, pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit ang kanyang dila ay nananatiling matalim. Mga kriminal. Elena, tignan mo sila. Sinusubukan nilang takutin ang isang lingkod ng batas. Magda, tumawag ka ng pulis. Ang mga taong ito ay panganib sa ating lahat. Dahan-dahan, lumapit si Elena sa harap ng lahat. Ang kanyang likod ay hindi na baluktot sa bigat ng takot. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa ilalim ng liwanag ng mga motor, nakita ng lahat ang isang inang muling nabuhay ang dangal. Wala nang maniniwala sa iyo, Valdez. Ang boses ni Elena ay malinaw. Bawat kataga ay tumatagos sa katahimikan ng gabi. Sinabi mong ulyanin ako. Sinabi mong baliw ako. Pero sa gabing ito, ang tanging baliw dito ay ang taong naniwalang kayang nakawan ang isang inang wala nang ibang itinitira kundi ang kanyang alaala. Lumapit si Maya at binuklat ang diary ni Gabriel sa harap ng maraming tao, kasama na ang ilang kapitbahay na nagsimula nang lumabas ng kanilang mga bahay. Hindi lang lupa ang ninakaw mo, attorney. Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Nakasulat dito, ang huling entry ni Papa bago ang pagsabog sa planta, 10 taon na ang nakalilipas. Alam ni Papa na dinadaya mo ang mga dokumento ng kumpanya. Plano kanyang isumbong, kaya ginawa mo ang lahat para patahimikin siya. Ikaw ang pumatay sa papa ko. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga tao. Ang bawat mata ay nakatitig na ngayon kay Valdez nang may matinding pandidiri. Ang kagalang-galang na abogado ay dahan-dahang nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Ang nangyari nang lumakad si Rooster patungo kay Elena. Sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhod at kinuha ang kamay ng matanda. Hindi ito pagpapanggap. Hindi ito bahagi ng plano. Nay, hindi man ako ang dugong nagmula sa iyo, pero sa bawat patak ng pawis at dugong mayroon ako ang magiging protection mo. Ang katarungan ni Gab ay katarungan mo rin. Hinalikan ni Rooster ang kamay ni Elena at sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Elena ay tuluyang naglaho. Alam niya, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, natagpuan niya ang isang katotohanang mas matamis pa sa dugo, ang pagmamahal ng isang anak na pinili siya. Ngunit si Valdez, na tila isang hayop na nasusugatan at wala nang mapupuntahan, ay biglang tumawa ng may halong kabaliwan. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong may isasama ako sa impyerno. Mabilis na dumukot si Valdez sa kanyang baywang. Ang tunog ng paghugot ng bakal at ang pag-atras ng slide ng isang baril ay bumasag sa huling hibla ng katahimikan. Itinutok ni Valdez ang baril ng direkta sa direksyon ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang desperadong desisyon. Paalam, Elena, hiyaw ni Valdez. Bago pa man makapikit ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagsabog ng pulbura ang umalingaw-ngaw sa buong barangay, tila ba naghahati sa langit at lupa. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi ang gawa ng bala, kundi ang makitang dumanak ang dugo ng taong naging huling kalasag ng iyong pag-asa. Hindi naramdaman ni Elena ang hapdi ng hangin o ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ang tanging nakita niya ay ang mabilis na pagharang ni Rooster sa harap niya, ang pagyakap ng malapad na balikat nito sa kanyang maliit na anyo bago pa man tuluyang tumama ang nakakabinging ungal ng pulbura. Ang tunog ng putok ay tila isang malupit na hagupit na nagpatahimik sa buong mundo, bumasag sa bawat ingay ng motor at sigaw ng mga tao. Dahan-dahang bumagsak ang bigat ni Rooster sa bisig ni Elena. Ang lalaking tila bagawa sa bakal at hindi matitibag ay dahan-dahang lumaylay ang ulo sa balikat ng matanda. Naramdaman ni Elena ang isang mainit at malapot na likidong dumadaloy sa kanyang mga kamay, isang kulay na mas matingkad pa
Sa anumang pinturang ginamit ni Rooster sa bakod, isang kulay na sumisimbolo sa buhay na ibinibigay para sa isa pang buhay. Rodrigo! Anak! Ang tili ni Elena ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng pagkasira na yumanig sa lahat ng nakikinig. Sa kabilang dako, ang kaguluhan ay mabilis na naghari. Ang mga kasapi ng Iron Riders sa pangunguna ni Bato ay parang mga nagngangalit na hayop na dinaluhong si Valdez. Ang baril ay tumalsik sa semento, lumikha ng tunog ng pagkiskis ng bakal bago ito tuluyang lumayo sa kamay ng abogado. Hindi na nakapalag si Valdez. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa malamig na kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinandado ng mga pulis na kanina pa pala nakamasid sa paligid kasunod ng ulat ni Maya. Ngunit para kay Elena, ang lahat ng iyon ay malabong anino na lamang. Nakaluhod siya sa kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay hindi alintana. Ang sakit ng semento. Maingat niyang inilapag ang ulo ni Rooster sa kanyang kandungan. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo mula sa dibdib ng lalaki, ang namayani sa gitna ng trahedya. Ang mga luha ni Elena ay dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Rooster, humahalo sa dumi at langis ng kalsada. Ang kanyang mga kulubot na daliri ay dinala sa tapat ng labi ni Rooster at doon, naramdaman niya ang isang mahinang hininga. Dahan-dahang iminulat ni Rooster ang kanyang mga mata. Ang talim ng kanyang paningin ay napalitan ng isang mapayapa at malambot na kislap. Nay! Ang bulong ni Rooster ay halos hindi marinig, puno ng hirap at pagpapakumbaba. Sa wakas, nakabayad na ako kay Gab. Hindi na ako magiging utang sa kanya. Huwag kang magsalita, Rodrigo. Manatili ka sa akin, anak. Huwag mo akong iiwan. Hikbi ni Elena habang mahigpit na hinahawakan ang gintong singsing na nakasabit sa leeg ni Rooster. Ngumiti si Rooster, isang nangiting tila ba nagdadala ng lahat ng kapatawarang matagal na niyang hinahanap. Salamat, Nay. Dahil kahit sa loob ng maikling panahon, pinaramdam mo sa akin na meron akong uuwian. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit. Ang bawat segundo ay tila 1 taon sa kanyang pakiramdam. Mabilis na kumilos ang mga medical personnel. Inilipat si Rooster sa isang stretcher habang ang mga kasapi ng Iron Riders ay nakatayo sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay bakasang lumbay na hindi kayang itago ng kanilang mga tattoo at leather jacket. Naiwan si Elena sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Ang kanyang puso ay tila isang basag na porselana na hindi na muling mabubuo. Tumingin siya sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay tila nanonood sa kanyang pagdurusa. Paglipas ng ilang oras, sa loob ng malamig at puting pasilyo ng ospital, tanging ang tunog ng dahan-dahang paglakad ni Elena ang maririnig. Nakaupo siya sa tapat ng pintuan ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Ang bawat butil ay tila isang pangako ng buhay. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Tumayo si Elena. Ang kanyang buong pagkatao ay nakasalalay sa susunod na sasabihin nito. Lumingon ang doktor sa isang machine sa likod niya. Ang tunog ng regular at paulit-ulit na pagpintig, isang manipis na tunog ng buhay, ay biglang nagbago. Ang tuwid na linya sa screen ay tila isang hatol na nagpatigil sa hininga ni Elena. Diyos ko, huwag po. Ang tanging naibulong ni Elena bago tuluyang dumilim ang lahat sa kanyang paningin. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpipiit sa masama, kundi ang paghilom ng mga sugat na inakala nating habambuhay na magdurugo. Lumipas ang ilang buwan mula nang ang katahimikan ng kalsada ay mabulabog ng putok ng baril. Ngayon, ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng mangga ay tila may dalang ibang uri ng liwanag.
Isang liwanag na hindi na nagbabanta, kundi yumayakap. Ang bahay ni Elena ay hindi na mukhang luma at lulubog. Ang bagong pintura nito na kulay cream at puti ay tila isang pahayag ng muling pagkabuhay. Sa loob ng silid sa ospital noong gabing iyon, ang mahabang tunog ng machine ay hindi pala hatol ng kamatayan, kundi isang panandaliang pagtigil ng pintig bago muling lumaban ang puso ni Rooster. Ngayon, nakaupo ang lalaki sa balkonahe, dahan-dahang hinahaplos ang mahabang pilat sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang sugat ng krimen, kundi isang medalya ng katapatan. "Rodrigo, uminom ka muna ng mainit na salabat," sabi ng doktor. "Kailangan mo pa ring mag-ingat sa malamig na hangin." Malambing na utos ni Elena habang inilalapag ang tasa sa tabi ng lalaki. "Salamat, Nay. Masyado mo naman akong ini-spoiler." Biro ni Rooster, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, bagaman may lalim pa rin ang pagiging seryoso. "Balita ko, Attorney Valdez is now behind bars for life. Wala na siyang kawala dahil sa diary ni Gab at sa mga testimonya ng iba pa niyang biktima." Ngumiti si Elena. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Tapos na ang kabanatang iyon, anak. Ang mahalaga ay narito kayo. Ang mahalaga ay hindi na muling mangungulila ang bahay na ito." Ang nabuo nang lumabas si Maya mula sa loob ng bahay, dala ang isang tumpok ng mga libro at school supplies. Ang dalaga ay nag-aaral na muli, sa tulong ng mga naipon ni Rooster at ng suporta ni Elena. Lumapit siya kay Rooster at humalik sa pisngi nito, bago bumaling kay Elena para magmano. "Lola, aalis na po ako. May group study po kami kay Tita Magda." Paalam ni Maya. Ang dating batang nanginginig sa takot ay isa na ngayong dalagang puno ng pangarap. "Mag-ingat ka, Apo. Huwag magpapagabi," sagot ni Elena habang pinagmamasdan ang paglakad ng dalaga. Nang hapong iyon, nagtipon-tipon ang mga Iron Riders sa bakuran ni Elena. Hindi para mag-ingay, kundi para sa isang maliit na salo-salo. Si Bato ay abala sa pag-iihaw ng manok, habang ang ibang mga kasapi ay tumutulong sa pag-aayos ng mga upuan. Ang mga lalaking dati ay kinatatakutan ay naging mga bantay sa lakay na ngayon ng kapayapaan sa kanilang maliit na komunidad. Ang kalsadang dati ay puno ng pangamba, ay puno na ngayon ng tawanan at amoy ng masarap na pagkain. Bago matapos ang araw, kinuha ni Elena ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang katre. Inilabas niya ang isang sulat na nahanap ni Maya sa loob ng diary ni Gabriel. Isang sulat na tila itinadhana para sa sandaling ito. "Basahin mo, Rodrigo," utos ni Elena. Binuksan ni Rooster ang papel at binasa ang sulat sa isang mahinang boses. "Nay, kung sakaling hindi na ako makabalik, huwag kang mag-alala. Nagpadala ako ng isang kapatid na mag-aalaga sa'yo. Hindi man siya galing sa sinapupunan mo, alam kong sa puso niya, ikaw ang magiging nanay na matagal na niyang hinahanap. Rodrigo, ingatan mo si nanay para sa akin." Naging kasing tahimik ng takip-silim ang paligid. Ang mga luha ni Rooster ay dahan-dahang pumatak sa papel. Isang pagpapatunay na ang lahat ng pagdurusa ay may katapusan at ang bawat sakripisyo ay may gantimpala. "Nay, hindi lang po ito bahay natin," bulong ni Rooster habang nakatingin sa malawak na bakuran. "Gagawin nating bahay kanlungan ito, gaya ng gusto mo, para sa mga batang tulad ko noon na walang matuluyan at sa mga inang tulad mo na nangangailangan ng sandigan." Sa paglubog ng araw, naupo si Elena sa kanyang paboritong upuang bumbero sa tabi ni Rooster. Ang bawat indayog ng upuan ay tila isang banayad na kanta ng pasasalamat. Ang haplos ng hangin ay tila isang bulong ni Gabriel, nagsasabing maayos na ang lahat. Dahan-dahang ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Isang matamis na ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi. Hindi siya natatakot sa dilim dahil alam niyang sa kanyang paggising o sa kanyang huling pagtulog, may mga kamay na hahawak sa kanya, may mga pusong mag-aalala.
At may isang pamilyang binuo ng pag-ibig na higit pa sa dugo. Ang kwento ng isang byuda at ng mga biker ay hindi natapos sa dahas, kundi sa isang tahimik na panimula ng isang buhay na puno ng pag-asa at patawad. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng pahinga, ngunit para sa lumang bahay sa dulo ng kalsada, ang bawat paglubog ng araw ay simula ng isang bagong kabanata ng pag-ibig. Ang bahay kanlungan ni Elena ay hindi na lamang isang gusaling yari sa kahoy at semento. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa. Ang bakod na dating puno ng kalawang ay nababalot na ngayon ng mga namumukadkad na rosas. Ang mga talulot nito ay tila humahalik sa hangin, nagkakalat ng samyo na tila bayakap ng isang ina sa kanyang mga anak. Naroon si Rodrigo na mas kilala pa rin bilang Rooster sa balkonahe habang pinapanood ang mga bata sa ampunan na naglalaro sa malawak na bakuran. Wala na ang talim sa kanyang mga mata. Ang bawat guhit sa kanyang muka ay hindi na marka ng galit, kundi ng karunungan. Suot niya sa kanyang daliri ang gintong singsing na ibinigay ni Elena bago ito tuluyang humimlay sa isang payapang pagtulog. Para kay Rodrigo, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pasasalamat kay Gab at sa matandang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na kalalakihan ay hindi nasusukat sa lakas ng kamao, kundi sa lalim ng kakayahang mag-aruga. Si Maya naman ay naging liwanag ng tahanan. Ang bawat pahina ng diary ng kanyang ama ay naging pundasyon ng kanyang paglaki. Sa bawat gabi ng kanyang pag-aaral, tila nararamdaman niya ang gabay ng kanyang lola Elena. Isang presensyang hindi nakikita, ngunit damang-dama sa bawat sulok ng bahay. Ang katarungang ipinaglaban nila ay hindi nagtapos sa pagkakakulong ni Valdez, kundi sa pagpapatuloy ng kabutihang sinimulan ng isang matandang byuda. Ang mga Iron Riders ay hindi na lamang mga hari ng kalsada. Sila na ang mga bantay ng kapayapaan sa barangay. Ang ugong ng kanilang mga makina ay hindi na nagdadala ng takot, kundi katiyakan sa mga kapitbahay na may mga kuya, silang handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ang kapatirang binuo sa langis at bakal ay naging isang pamilyang binuo sa paninindigan at malasakit. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, natutunan ni Elena na ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag hayaang lamunin ng pait ang iyong kinabukasan. Namatay siyang may ngiti, hindi dahil natalo niya ang kanyang mga kaaway, kundi dahil nagawa niyang gawing isang hardin ang isang disyerto ng kalungkutan. Ang kanyang pamana ay hindi ang lupang ipinaglaban, kundi ang pag-ibig na itinanim niya sa mga pusong inakala ng mundo na wala ng halaga. Ang boses ni Elena ay tila nananatili pa rin sa bulong ng mga dahon ng mangga sa tapat ng bintana. Isang paalala na sa gitna ng anumang unos, palaging may masisilungan. Ang pamilya ay hindi lamang matatagpuan sa dugo. Ito ay matatagpuan sa bawat taong handang tumayo sa tabi mo kapag ang lahat ay tumalikod na. Sa huli, ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang batas sa mundo. Isang batas na walang sinumang abogadong tulad ni Valdez ang makakayang baluktutin.